Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Sak Maestro versus M-Zite. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At i-like nyo rin yung laban nila. I-share ninyo kung napanood nyo na. Ito nga pala ay requested ni Regis Coco. Comment niya, Sak Maestro versus M-Zite naman po. Yan, 8 days ago. Sensya na kayo guys, ginagawa ko lahat ng mga makakaya ko para na matugunan ko yung mga request ninyo. At ginagawa natin lahat yan. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung bago ka lang rito sa reaction video ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi naman, okay lang, walang problema doon. Pero mas maganda yun dahil nakakatulong sa akin yun. Hindi naman umabot ng 10 segundo yun eh. Like nyo lang, share nyo lang. Sa ganun, marami tayong mga makasama dito. Ganun pa man guys, lahat ng sinasabi ko rito ay hindi opinion, hindi personal bias, hindi rin saloobin. Kung ano lang tumatakbo sa isip ko, kumbaga narinig ko yung isang bagay, tumakbo sa isip ko, sinabi ko lang, tapos nandyan lang kayo. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nandito kayo, nauunawaan nyo ako. Please, huwag kayong umiyak. Hindi to, reaction video lang to. Meron akong hindi makukuha, may makukuha ako kasi live ko siyang nire-react. So, ganun pa man guys, maraming salamat sa pag-unawa. Tuloy na natin to, bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko, pero kapasalamat muna ako sa mga nandito pa rin, nakaantabay at nakaabang. Maraming salamat sa inyo guys sa lahat ng suporta nyo. Pero bigay ko lang yung pedigree ko. Ang music producer here in California, I'm an audio engineer, at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. At higit sa lahat guys, huwag nyo kalimutan yung bago kong kanta, Peke, nakalabas na. Ilalagay ko sa comment section. Please pakinggan ninyo, baka magustuhan ninyo. At ganun pa man guys, tuloy natin ito guys. Lilitan ko ng video, hopefully, kaso 40 minutes to, ang haba, kaya let's do it. Subukan kong hindi masyadong magsalita, pero tingnan natin guys, kasi baka meron silang sabing maganda, mahimay natin. Tuloy natin guys, Plan Motif, Good Bro Pro, Sak Maestro versus M-Zite. Shoutout sa Flip Top. Flip Top Mindanao, Paguskanay 4, nandito pa rin, Cap Auditorium, Davao City, huling laban na ng gabi. Salamat sa tanan, sa lahat ng supportang live, supportang tunay dito live at online. Magingay tayo lahat para sa huling laban natin. Huling laban na pala eh, guys. Salamat Flip Top Mindanao staff, salamat lahat ng MCs ng Mindanao, salamat sa buong hip-hop ng Mindanao, lahat ng kasama natin dito, mga galing pa sa labas ng Davao, at lahat ng kasama namin kagabi. Shoutout sa inyo lahat, at Davao, palagi, maraming salamat talaga sa inyo lahat. Sa kaliwa, galing pang Pasig City, para sa inyo, magigay, para kay M-Zite. Shoutout sa Miss ko din. Shoutout sa Branded, Canada Stock, Brian Morante, Amazing, Dubai Tattoo, Tag Burgers, Fruity Vapors, Space the Vapors, Andy Poblete, South Unite, Mi Camilla, Macabeli ng Dubai, Sabio Pro, Francis Ray ng Italy, Marvin Calabon. Kalahati nga pala ng 2x2 champion. At shoutouts nga pala palagi kay Snob. At sa gana naman, Davao City represent. Magigay para kay Sak Maestro. Shoutout sa inyo lahat. Nag-usap sila off-cam, pumayag si Sak na mauna. Gusto niya ako mauna. Gusto niya mauna si Sak. Unang banat, pahingan natin, Sak Maestro. Okay. First 4 lines, freestyle yung iba pa to. Di ako nagre-rebat pero unahan ko na to. Magaling kang magbalik, kaya believe ako sa'yo. Sobrang galing mo magbalik, pati ako na ibalik mo. Ako'y tumigil sa pagrarap. Nagtrabaho na may pangsustento. Di na kontento sa aking talento kasi sa ibang aspeto ko nag-eksperimento. Pero mahaba ang siyang proseso. Para ako'y maging kumpleto, talagang aabuti ng siyam-siyam bago mag-100%. Itong maestro, di matakaw. Halimaw nasa Davao. Nanaginip pero ginising na may dumalaw. At ako'y nangakong ilalabas kung buong lakas ko balang araw. Itong Reagan, parang salo kakain to ng balang araw. Mars. Itong sun parang Reagan, kakain to ng balang araw.
balang araw, in the future, kakain ka. Parang ganun. Nagretiro nga daw, nagpakabait. Pero ganun pala. Guys, gusto ko lang iparinig sa inyo guys ha. Dito sa reaction video natin, 3 lang yung gusto nating makuha. Facts, meaning at message. Kung facts, may katotohanan yung meaning niya, ano ba yung meaning nun, tapos yung mensahe na nilalaman. Tuloy natin. Pag malupit, at di na ako bumabattle, palagi pa rin binabanggit. Facts. Ari, kaya kung tinapat mo, di sapat. Mga kailangang magpalit. Para extra na damit dahil manunuot itong sakit. Mars. Kailangan niya na daw magpalit ng damit, you know. Pero hindi niya sinabi kanong klaseng damit na pwedeng ipalit. Pero sinabi lang niya na merong idea na manunuot tong sakit. Kasi may mga damit din kasi na na hindi mo lang pwedeng suotin dahil you know, kasi pag sinusuot ng tao, hindi ko alam, ayoko sanang madiri kayo guys, pero yung mga tao na may hepa, hindi mo pwedeng gamitin o hawakan yung hinawakan nila, mga ganun. Diba? Especially pag malala na. Kasi, nakakahawa. Contagious ang tawag doon, nakakahawa. Tuloy natin. Kinakalawang sa pagbalik, pero silbing partida ko sa kanya. Pang-ina, sa 2 taon, di pa rin ito makatabla. Dahil yung antas pag kinumpara, J.R. Smith lang, kumbaga. Mukhang tangang nag-aakalang lamang siya, hindi pala. Kaya kahit magpa-overtime ka pa, kakatayo mo lang ka ba? Pagkatapos kakahon kita na parang gagamba. Kaya katana para magkasya, kasi hawlang aking dala. Gaya ng pag-upload ng flip-top noon, ikay puputulin ko sa 2. Sa akin, Putang facts. Ganda nun kasi nagbigay siya ng ng idea pag-upload ng flip-top. Kasi nung unang 2 years ng flip-top, talagang nanood ako niyan eh. Kasabay ng paglabas ng flip-top, lumabas yung album ko, LP Nas Teacher. Gulat ako noon nung paglabas, parang yun yung pinaka-anniversary ng album ko eh. Paglabas ng LP Nas na Teacher, biglang lumabas yung flip-top. Ang husay din. Galing ng pagkakagawa. Kaya big props kay Arik. Tuloy natin. kita na parang gagamba. Kaya katana para magkasya, kasi hawlang aking dala. Gaya ng pag-upload ng flip-top noon, ikay puputulin ko sa 2. Kaya para sa akin yung mahalaga. Kung pangit o maganda, yung bars ko, kahit palutuin, di ako mangangamba. Kahit yung pakuloy di matansya, ang giinitan magbaga. Tatadtalin sa paghanda at gagawin kang balbakwa. Balbakwa sila. Rap skills lang aking dala. Di ako nagre-research sa tagpaplano, Christian Paulo, di talaga ako interesado sa pinaggagawa mo. Di ko kasi ang trabaho. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kasi mag-aksaya ng panahong amoy yung baho ng ibang tao. Kaya nakatago ang mga lihim dyan sa utak mong kwaderno. Ayaw mong maibulgar sa mga tao ang iyong kwento. Pwes, yung bala ko, chismoso at kung shotgun o si Zero. Blaw! Ngayon nagkatat na lahat ng iyong sikreto. At akala nyo ba hindi na ako Inglesero? Hindi na ako Inglesero, yung series Elf Die from the Tech 9, 3GS, yo, pussies, parang hentai lang ng website. Love team mo si Shernan, magiging ex-wife ito, and right, mapipilitan kayong mag-break, parang nag-test drive ka at nag-red light. Mars, mapipilitan kayong mag-break kasi kailangan promeno. Kung hindi, magkakaroon ka ng violation eh. Misdemeanor ka agad yun. Kasi kailangan pag hitting the red light ka, patay ka. May karamihan ng mga red light merong dito kasi sa Amerika guys, ang hirap takbuhin yung pag red light ka dahil merong mga camera. Magpa-flash yun sa'yo, automatic $600 yun, $400. Sunod-sunod yun guys. Kaya ako sinabing 600 kasi 400 para sa ticket mo, tapos 200 mag-aaral ka. Mag-aaral ka para hindi ka magkaroon ng points. Kasi pag hindi ka nag-aaral, magkaka-points yung lisensya mo. Tapos yung lisensya mo, pag nagkaroon ng puntos, aabot ng 3 years bago mawala. Try natin. Pag nagkaroon ka ng record sa lisensya mo, sa driving record mo, ang hirap maghanap ng trabaho. Kasi lagi tinitignan doon, do you have any, driving record? Mahirap na.
Kaya, nilitang dilaw si M. McDonald's French fries. Pero tawaging head ice kasi sa sorbang yelo nitong si M. Zite, napalibutan na ng egg whites. Oh. Sa araw na ikay maghari, magiging pari na si Mel Christ. Imaginary, parang sinabi mo, si Nikki ay may sex life. So, get hype, let's fight. And since you're next in line for death's sight, you're next inclined to get sliced. Ang gamit lang ay bread knife. Ngipin para sa ngipin, mabibitin kong pang 10 bites and it's anay for anay, kaya binabagoy ko tong termite. Headshot, you will get sniped. What's that? Ang bangis nun, an eye for an eye, kaya binababoy ko tong termite. Kasi yung termite, ang Tagalog nun, anay. An eye to an eye. Ang putang bagsik nun. Bigyan nga natin ng props yun. Bigyan natin ng claps yun. Bars, putang pinaulanan si M-Site ng bars. Ang daming mga witty at technical na bars dun. Pakaganda. An eye for an eye. Shit. M-Site, yellow. Tapos itlog na palibutan. Yellow. Tuloy natin, guys. Wow. Might headshot, you will get sniped. What's that? M16s on M's side? Di na aabot sa 4-5. Because 4-4, well, that's just M's height. Putang wordplay pa sa nameplay kasi M site tapos 4-4, 4-5, sabi niya gano'n. 4-5, 4-4 kasi M site. Yung M site na pangalan, M's height. So yung M, yun yung height niya, 4-4 lang. Punggok daw si M site. Tuloy natin, putang Well, that's just M's height. Bars! Napaisip si M site doon. Easy. At yung 1-2, hindi pang checkmate. Yung 1-2, why? Left, right. Isang uppercut will flip M na para kung na west Side. side. Wow, bars! Putang very mabilis ma-anticipate kasi yung sarap lang sarap dagdagan kasi makikita mo pag matalino talaga yung artist tapos na nahuhuli mo yung artistic flow niya, nagigets mo. I mean, hindi naman sa matalino din ako pero dahil nga ilang beses ko nang napakinggan si Sak Maestro kung paano siya magsulat, medyo nagigets ko na rin yung niya, yung formula niya. Kaya mabilis ma-anticipate, alam ko na yung next na sasabihin niya rito. Kasi nga alam ko na yung formula niya eh. Ang ganda gumawa ni Sak ng style ng unbelievable. Unbelievable. Shit. Basag si M-Site sa first round. Kailangan niya, shit, man. Feel bad for M-Site. Skill set talaga. Hindi kailangan ng masyadong skill set talaga pinamalas dito ni Sak. Uppercut will flip M na para kung na west side. Ramdam ni M-Site, ramdam niya, putang Napailing si M-Site kasi doon niya na-realize yung first round niya, ito na yung nagsarado. Sinarado agad ni Sak Maestro yung first round ni M-Site. Alam niya. Sa MetLife, same typical comment, nakahit-hit na daw porket advance yung lyrical content quest, aaminin ko sadistic yung mga naisip kong concept kasi ginamit kong bato sa Infinity Gauntlet. Pustang inang yan. Ginamit ko, nakahit na daw siya porque daw critical yung mga concept niya. Yung pala, yung hinit niya pala, mga bato galing sa Infinity Gauntlet. Putang yan. Wala, bro. Just Sak Maestro, bro. Just, that's it. Kasi yung Sak parang pang-aasar yun. Just Sak Maestro, bro. Every time na sinisigaw yung pangalan niya, parang yung crowd sinasabi, just Sak Maestro. Man, I feel bad. I mean, M-Site is good, but I feel like hindi sila ganun ka, ewan ko ba. Saglit lang guys, akuha lang ako ng wine. Ay, para mo-relax tayo. Galing.
Yung iniinom ko nga pala, ang pangalan ng wine na yun, Roscato. Sweet red, ganun. Tuloy natin. Sabihin ng offset ang aking memory at halos nagchuchoke, napapaos at nawawala sa ayos. Mas nagiging delikado pag ulyanin na si Thanos ko sa snack pag may nakalimutan. Pero ikay pulbos na pagkatapos. Sak Maestro deserves some respect. Nakuha niya ang respeto ni M-Site. Pinalakpakan din siya. Which is good. Very sportsmanship. Yo, check! Check! Yo! Game! Nung ako ay bumalik, naibalik ko maestro nyo. Pero sa sobra kong galing magbalik, kaya kong baliktarin ang mundo mo! Sige, gamitin mo pa yung balang araw, pero hindi mo ako mabubutasan. Paano mo ako matatakasan kung kumakain ako na kinabukasan? Motherfucker! You're talking about... Wow, bars din yun ang ginawa doon ni M-Site Paano mo ako matatakasan kung kumakain ako ng kinabukasan? Shit. Ayos din yun. Parang hinalon-tulad niya yung sarili niya sa pagkain din ng buwan Kinabukasan, I will eat your future. Parang yung pagkapanalo mo. Kasi ang daming meaning nun Yung kinabukasan mo, kakainin, kuwahad lang ang kita. Parang nag-pushman yung mata siya doon. Diba? O kaya, parang sinabotahin niya yung future mo, yung pagkapanalo mo sa work mo. Ang daming meaning din. Tuloy natin, guys. 4'4", that's M's height. You motherfucking pussy, I'm 5'5". Game. Kamusta na? Sulat mo, kabisado mo na ba? Mukhang kinakalawang ka na, kaya pala tong match-up inabot ng siyam-siyam. Bago maikasa, ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Saktong may war on drugs ngayon at kay Digong ka naghamon. Okay. Huling best performance mo, nalipasan na ng panahon. Oo, literal. Tinalo ka nung Pampangas best kasi hindi ka mabenta pag walang halong kemikal. Kung pagpatay ang iyong hanap buhay, pues ito ay mas brutal. Patay ka ngayon sa pagbabalik mo sa iyong hometown. Pablo Escobar! Noon ikaw ang masterpiece ng puzzle. Maraming dumidikit sa'yo. Ngayon, iiwanan kitang pira-piraso. Total, marami namang humihingi sa'yo. Ano kung nagbabalik na to? Nagbabalik ako. Kung naka-comeback na yung Jordan nyo, nakahanda na itong magkabilang 45 na to. You will see him dye hair. Oh my God, dye hair. Tapos ay sa si Krega. Galing, wordplay. Galing pa sa guro. Mistaken identity sa tokang, mamamatay ka sa maling turo. Ano bang malupit sa estilo niyan? Paano to naging veteran? Mas marami pang better dyan. Victory mo sa akin ay tagilid. Patunay lang na ako ay greater than. Nung sinabi kong GL sa battle, walang ibang meaning yon. Graveyard lang. Mga fans mo, maglilipatan sa isang iglap. #Lakers fan. Wow! Siguro may issue ng panahon. Ano ba to? 4 years ago? Ang ganda naman kung basketball yung reference ng Lakers fan. Naglilipatan. Alam mo, mga lalaki lang naman ng mga ganyan Meron silang solid na team pero hindi sila solid sa chicks nila. Joke lang. Joke lang guys Siya ang tinuring nyo na hari. Pero may isang bagay na hindi nyo alam. Para sa inyong hinalal, ang makalaban ako'y considered na haram. Siya daw, ako ang Terminator, ng originator daw. Pero estilo mo, hiram, bawat birak, mapapahawak sa kamay na parang CD to ba? Oh, labas ako dyan. Labas ako dyan. Pati pagka-presidente ni Duterte, ikaw ang nag-predict. Ganyan talaga ang mga adik. Advance mag-isip. Gago. Tarantado to? Tarantado ka ba?
Parang na-reference niya yung meme, yung nahuli na nagbebenta ng marijuana. Sabi niya, advance kasi ako mag-isip. Di ba yun? Duterte ka pa? Pag nasa Manila ka, alam ba ng presidente na kahit sa loob ng bahay niya nagsasabu ka? O ano, atik na naman. Alam mo, magaling ka sa ayoko isipin banu ka. Kaya bago ko baguhin yung angles ko, magbago ka muna. Ang matalo sa sak na preparado, ayos lang. Hindi ako nagpapanggap gago. Pero kung mag-freestyle ka lang dito, kalimutan mo nang nagkaharap tayo. Sa tingin ko, napaka-ikli ng round ni M-Site. Tapos, parang 3 bars lang yata yung binugan niya rito. Samantalang kay Sak Maestro, ang dami, almost. So, sa tingin ko, sa first round, nakuha ng Sak Maestro yung first round. Pero yung pag-flip ni M-Site ng, yung pag-rebat niya, meron din yung puntos. Kaya lang, siguro hindi lang ganun naka-apekto. Mas witty lang talaga yung ginawa ni Sak Maestro talaga. Kumbaga, parang meron kasing mga lines na parang magi-stuck sa utak mo kasi ang likot niyang pakinggan eh. Yung baga nagre-retain siya kasi hindi lang siya basta masarap pakinggan pero nakakiliti siya sa utak mo na parang oh shit, ang sarap pakinggan, parang ang galing ng pagkaagawa doon. Namangha ka. At yung pagkamangha na yun, ang hirap burahin yun eh. Kahit may mabigat kang marinig. Tuloy natin. Okay. Sinabi ko naman kay Flip G, aking writing major parang painter. Pasok si Sak sa anumang canvas kahit pa. Kaya huwag mo ko ituring parang stranger. Banwago na ka man o hater, pasok ang king sa anumang team kahit pa sa LA Lakers. Nabistulang Darth Vader dahil sa corona ng aking buhat. Yung rounds ko, kahit walang angle, nagmukhang parisukat. At si Gago panay sumbat na tinatamad daw ako magsulat. Talagang you are what you eat. Kasi ikaw lang ang naburak. Mataas na yung punuan pero ang siyang ugat still knows how to bear fruit. Matalo man ng ilang beses as swing for the fences na mala Babe Ruth. Kahit palaging walang practice o di man active sa aking Facebook, kaya ko pa rin magpalusot. Parang suot ko aking Facebook. Don't have hearts, give it a in the face look. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Yung susi para makagets, dapat Hyundai Gets ano yung gamitin. Oh. Pero aaminin kung sobrang basic lang ng bars kung iisipin. Parang binaliktad mo lang yung M-Zite. Kasi walang ibig sabihin. Gago. Kahit di ko pilitin magpaka-technical, bibigyan nila ako ng parangal. Tawagin mo ng mayabang, walang hiya, garapal. Sa sobrang hangal, yung pangako, di na tinatabla ng sampal. Sa lahat ng Diyos, ito ang Diyos, ganitong itsura ng may kapal. Oh. Ano kung mga personal, pero yung girlfriend mo, nag-choke, nasakal. Sa burat kong laging naka-rise, daig pang mang-inasal. Tinanggal ko kanya sa lawal at kinantut ko siya na matagal. Hanggang sa nagsalpukan yung tamod ko na parang Tats versus Marshall. So, sinasabi niya si Tats Maven tsaka si Marshall Bonifacio parang ginaya yung style niya. Pakinggan natin. Bastos na lang. Tats versus Marshall, kaya ibig kasal, dapat anal. Dapat anal. O kasi, nangalabit to kagabi. Lumangka sa dalawang ilog. Sa Pasig at sa Bangke. Oh, pero sigurado na yung mga litrato. Kasi siguradong may galit. Walang honor kay konduktor, sobrang hilig mga bet. Oh. Dito, ang mga babae, ang kanyang true life's passion. Ambidextrous. Akala niya yung pangangaliwa, yung right action. Gago. Sabi niya, ambidextrous. Kasi pag sinabi kasing ambidextrous, kaya mo gumamit ng kanan o kaliwa. Na parang nature mo, makagamit ng dalawang part. Pero yung kung kanan ka, yun na. Ang likot ng pagkagawa, right action. Two-timer, ito ang new wild style yun. Parang si Batas sa isa buhay, dahil isa kang two-time champion. Pero, joke lang. Wala yung katotohanan. Gusto ko lang naman subukan yung mga ginagawa nilang kabubuhan.
Yung alam niyo, I never first. Yung, ginagawa niya kabubuhan, yung fake personals, puro chismis, para lang inyong malaman na di lahat sa battle rap ay dapat niyong paniwalaan. Kaya, sino pa ba ang maaasahan? Hindi kayo nililin lang? You can count on me. Di na kailangang magbilang. Huwag niyo kong itulad sa mga tang-inang hibang na yung lingwahe puro tae para lang kayo ay malibang. Simpleng shit lang, pero advance lang. Talaga ang aking vision. Pinasok ko lang naman itong flip top para ma-build up ang aking mission. Kasi dati, taga Davao lang, nasa Mindanao Division, pero mas pinili ko yung Cagayan, Jensan, Butuan, Tagum, Digos, magkaroon ng recognition. Allergic kasi ako sa attention. Kaya ako nahihiya pag may nagpapapicture. Ayaw kasi magpasikat na parang nocturnal creature. Wala akong special feature. Ako'y normal lang at simple. Pero tinatawag nila akong legend, though we're just ordinary people. We're just ordinary people. John Legend. You know what, round up, kahit about 5 rounds, walang time out, tuloy ang spit kahit may dry mouth. At alam niyo man ako'y laging humble. But Mindanao, this is my house. No, Mindanao, this is my house. From low profile, naging hari at di na dumaan ng tryouts. Okay, nanahibik na sa aking hideout, pero kung ako gani hagiton, ang mga idol ninyong pisot, takuan ang pangkulingon. Kanang ginaingon ninyong the best, adlaw-adlaw ko na nakpildiyon kasi matag adlaw panginabuhi akong kabatel, akong kaugalingon. Okay, comment nga guys. Salamat sa mga nag-antay. Hindi to battle pinanood nyo. Ito'y viewing ng bangkay. Hindi ko kailangan pumatay dahil higit pa sa tagumpay na ako ang siyang rason kung bakit may pakuskanay. Okay. Ano nga ba daw ang meaning ng M-Site? Wala ba talaga? Subukan mong baliktarin yung M-Site. Katapusan mo na! Kaya, huwag kang feeling banal. Kamukha niya to si Jesus Christ. Ito yung itsura ng may kapal. Sabi niya, subukan mong baliktarin si M-Site, katapusan mo na. So, ang ginagamit niya ritong ideolohiya, parang pag binaliktad mo, pag dinoble cross mo, pag dinisrespect mo, katapusan mo na. Yun yung ginamit niya. Hindi niya sinabi na literal na pag binanggit mo yung pangalan niya ng pabaliktad, kundi yung personalidad. Mismong figure. Tuloy natin. Nabanggit ka pa ng kasal at anal. Alam niyo ba yung anal? Ayun yung ginagawa ni Arik pag dalawa lang kayo sa kwarto. Sa anal. Sabi ni Arik, nadami na naman siya gagawin. Yung pangangaliwa daw ay right action. Meron yatang diferensya. Nang bababae ako, yung maestro nyo gusto nang maging maestrado, wala namang ebidensya. Logical course. Okay. Game. Alam nyo ba kung bakit mukhang malupit to si paring Sak? Kasi kada banat niya, siya unang nagre-react. kahit masyado kang high sa in-score mo, ilalagay kita sa bag. Sak, mga latest battles mo dapat ang nasa intro ng mga video ng The Swak. Paano? Battle lang ng battle. Hingi lang ng hingi. Order pa ng order. Tapos yung pag-deliver, walang kadating-dating, parang Ponger versus Ponger. Sarap kay Ponger. Alam mo, binigyan ka ng laban ni Enigma para lang sabihin na hindi ka na kailangan ng division mo. May touch baby na. Oo, si Krega, pangalawa lang si Krega, pero ikaw, naiwanan ka sa line. Sabi mo si Zero, malapit nang mamatay, pero ikaw yung naubusan na ng time. Alam ko minsan ka naghari dahil sa malupit mong mga rhyme, you're the MVP, Derek Rose, pero wala ka na sa iyong prime.
Tapos ngayon, sisingit ka sa amin, sabay-sabing nagbabalik ka, at syak mauubusan ka ng hangin sa kalabang hindi nagpapahinga. Sige lang sa paggamit ng ina nang di na makausad ang paa, di na ako magtataka kung kalaunan maging wantamad ka na. Ano, pera-pera na lang ba? Itanin mo to sa iyong bungo. Punchlines ko parang pera sa ATM. Tatanggapin mo to ng buo. Ayaw mo ng ibang may angat sa'yo. Pero pumalpak yung binalak mo dahil ikaw mismo yung naputulan ng linya sa goryong hinatak mo. Oo, pinamulat mo si Idea. Pagkatapos, hindi mo na pinatulog. Kaka-explore mo sa medisina, humina ang pagkakahubog. Mararanasan mong masunog habang ikay pinapagulong. 5 fingers ko ay hudyat, nasabog ka sa aking pinatubo. Mabitawan man ang sinaulong, lingay di makakatulong. Tinawag ka man ng tanghalan, katapusan mo na sa aking pag-ugong. Ako'y alon ng dagat at pag ako ay napaurong, masasabi Ang ganda ng sinabi niya, no? Yung parang, sabi niya, katapusan mo na sa pag-ugong. Ganda din. masunog habang ikay pinapagulong. 5 fingers ko ay hudyat, nasabog ka sa aking pinatubo. Mabitawan man ang sinaulong, lingay di makakatulong. Tinawag ka man ng tanghalang. Tinawag ka man ng tanghalang, tapos ka sa aking pag-ugong. Kumbaga, pagkatapos mo mag-perform, pag meron ng narinig na gong, tapos ka na. Ibig sabihin yung performance mo, tapos na. Ang ganda ng pagkakagawa nun. Yung 5 fingers, di ko na-gets eh. Medisina, humina ang pagkakahubog. Mararanasan mong masunog habang ikay pinapagulong. 5 fingers. Mararanasan mong masunog habang ikaw ay pinapagulong. Parang sinasabi niya na, hindi ko alam eh kung yung medisina na yun o parang drugs din yun. Kasi di ba parang may pinapagulong sila. Tapos sinusunog nila yun sa para ma-smoke nila yung tinutunaw nila yung crystallized na meth. Tapos parang siya bunga. Ayan. Ko ay hudyat, nasabog ka sa aking pinatubo. Mabitawan man ang sinaulong, lingay di makakatulong. Tinawag ka man ng tanghalan, katapusan mo na sa aking pag-ugong. Ako'y alon ng dagat at pag ako ay napaurong, masasabi mo sa sarili mong mali ka ng sinasalubong. Wow, sabi niya ganun. Ako ay dagat na paurong daw sa... Sabi niya rito may paurong no? Hudyat, nasabog ka, urong, masasabi Sabi niya paurong, ayun, ang ganda din nun. mong mali ka ng sinasalubong. Katulong, tinawag ka man ng tanghalan, katapusan mo na sa aking pag-ugong. Ako'y alon ng dagat at pag ako ay napaurong. Pag daw siya ay napaurong, ibig sabihin, kasi sa, guys, sa history kasi natin yun. Hindi lang history, pero nasasaksihan naman natin yun. Once ang dagat, umurong siya ng napakalayo, nagkaroon ng yung parang low tide na basta bigla ang low tide lang nang hindi mo namamalayan. Ibig sabihin, bumubuelo yun sa napakalaking tsunami. Yung tsunami na yun, guys, masyadong mataas. Pag sobrang layo ng dagat mula sa pangpang, sabi niya, mali ka ng sinasalubong kasi sinasalubong mo yung dagat na bumubuelo para sa isang tsunami. Napakagandang nun. Logical na. Masasabi mo sa sarili mong mali ka ng sinasalubong. Iba ang puso at pagmamahal ko sa larangan. Yan ang lagi mong tandaan. Bumagyuman at umulan, maharangan ng daan. Kahit masunugan, ako'y handa sa labanan. Masunugan kasi sila M-Site eh. Ako'y handa sa labanan. Tawagin mo akong Juan de la Cruz na kung pakikinggan, walang nabalitaan ko yan, nasunugan sila, ating pinost nila yan eh. Tuloy natin. Kakailanlan, pero wag niyong kakaligtaan, ako pa rin ang teacher's enemy number 1. Sa tingin ko yung second round, bibigay ko kay M-Site kasi mas direkta yun. Kasi si Sak Maestro walang masyadong binigay dun eh. Pero bigay ko kay M-Site yung round 2. Tuloy natin sa Seryosa, Mindanao. Sayang natin, Perez. Kapag lalakbay ng flip-top, bawal ang maidlip. Medyo may kalayuan ng destinasyon. Kaya iwasang maidlip. Kaya patungo sa pagbabago. Magkaiba-iba man tayo ng trip. Sabay natin abutin yung change para bumabiyahe ka lang sa jeep. Sky's the limit. Rich, sky's the limit, but I'll give you a tip. Dahil hanggang sa bubong ka lang matikas.
Ako, di ko kailangan mambugbog ng dayo Australiano para magpakitang gilas. Sa 10 taong lumipas, marami sa Luzon ang nagsilikas at lumipat na sa Mindanao dahil kami ang future ng Pilipinas. Pero dito, pag sinabi mong Philippines, iisipin ka agad, Manila. Lalo na sa mga dayuhang gusto makapangasawa ng Pilipina. Pero hindi lang nila alam na doon sa kapital ng ating isla, daig pa nila ang mga Kastila dahil talamak pa rin ang pang-aalila. O pag sinabi mo kasing Bisaya, katulong, jologs. Yung term, Bisakol. Ayan, sa sobrang pagmamaliit, itong si Gago nakubol. Ngayon, naniniwala na ako, it's a small world after all. Kahit sa sarili mong kapatid, hindi ka tatawagin tol. Ano kaya mo? Ako'y magbimindanao shit at predictable. Puta, hindi talaga tayo magkapantay. Fernando Po Jr., Mars Ravelos, ang pagbabalik ng panda. Hindi ako predictable. Pagbabalik ng panda. Kaya, sa kasamang palad, sa noo. Kaya di naaabot yung sapak, lalo na kasing tangkad mo na yun, panganay kong anak. O nag-di ka pala, yung contender. Alam niyo naman ako'y may short temper. Hindi nga ako makatapik ng fiberglass, hindi to pwedeng board member. O'Neal, Russell Chamberlain, mga legends na forever, but with M's height, he's someone you would never call center. Call center, tapos call center mula sa gitna. Position din sa basketball. Wow. Dating mga ahente ng call center. That's why we English everywhere. This is not a handicap match, but everybody here will cheer. Pero hindi pa rin tumaas yung pagtingin ko sa'yo, sir. Dahil sa'yo, dineclare kung hindi epektibo ang cherry-per. Gago. Tinalo ka ng teddy bars ng teddy bear. O nagpapakyut pa sa camera. Wak nahibaw nga sa Davao ang mga cute kay camera. Camera. Oh, isang diva. Gusto niya, laging naka-focus sa kanya. Kung daig mo pa yung mga senator bilang bitch sa camera. Oh, dahil papansin na naman talaga. Dahil sa flip-top videos nagpupumilit. Na-kick out sa going bully dahil lampas na sa age limit. Kahit na silim niya. Hindi siya yung bumabatel. Agaw pansin at nambubwisit. Dapat dito ka nakaipit, total mahilig kang makisingit. Ngayon pa man, naging mainit. Aking pag-welcome at pagtanggap. Tol, dahil nung nabindan, naumod na itong si Sak, baka di na ko mag-rap. Sayad part 2 sa sobrang saklap, pero ito'y panibagong kabanata. Pasalamat na ako yung nakata na marunong pang maawa. Nag-iba man nakita lata, hindi nagbabago ang pagkatao. Di ako tulad ni Shernan na sa likod ng costume nagtatago. Basilio ko magmamano, pero sila Crazy Mix at Chris Delano, ilalampaso ko kasabay ng mga veterano ng ilustrado. Pacquiao Calero Romano, babasagin ko teeth ni Tipsy. Tayo kung pumatay ng taga Mindanao, pero i-consider ko na lang si Nikki. Consider ko na lang si Nikki. Six Step o Tats Maven, ako'y naubusan na ng patience. Parang ospital na walang patience, kaya paki-admit nyo na si Apex. Lahat ng MCs, gumaling. At sa lahat ng bagong dating, bibigyan ko kayo ng props pagkatapos ko kay Tweng. Props pagkatapos mo kay Tweng. Pagkatapos ko kay Tweng. Papatayin ko pa ulit si Sayan. Libre't walang bayad pagkat hindi ako papresyo. So fuck a money, fuck a price tag. Damn! That little punk ass bitch. You know, hardcore gangsta put that beam on price na parang barcode scanner. Kaya pag-cut, lock, may kick pag-unload ng hammer. Pwede rin yung cut, kick, lock, sabay stone cold stunner. Si Acer to gasto. Si Acer gasto. Si Aklas naman, yun classic. Wala ako sa top 5 ng iyong top 5 dahil ako yung bina-blacklist. Dahil kung
Kung alphabetical lang yung rankings, tawagin nyo kung blacklist. Tignan nyo sa phone ni Arik, nasa baba ko lang yung banakid. Literal na mapanganib, ipipistolero ko si Surgelio. A promise, hindi ako magpapatalo sa mga wak tulad ni Delo. Alam niyo ba kung ano yung nagra-rhyme sa Sac Maestro? Shay, malaki respeto, pero kakantutin ko si Ann Mateo. Hihigupin ko na parang pasta yung puki ng asawa nun ni Plasma. Sa sobrang bilis ng pagkakadila, daig pa yung triple time ni Damsa. Si EJ Powell, magiging planta. Pagkatapos yung i-power ba, mag-i-planta. Si Capital S ang siyang tatapos dun kay Looney Perorama. Walang tigil sa pag-arangkada. Bawat arangkada, balak, bara, ibubuso sa buong mapa mula Davao patungong Abra. Pag nagkampiyon na ako gaya ni Tom, saka lang ako magpapahinga sa kama. It means I'll be like Mot till I rest. Tawagin niyong Ellen Adarna. Mot till I rest, Ellen Adarna. Patuloy sa pag-asinta. Kahit wala silang kasalanan, pagbabayaran pa rin ito nila. Dahil nagkulang pa't may utang, siningil kong buhay ng iba at nakalimutan na kita pagkat sa tubig ka nakalista. Andyan ka pa pala. Sakit nun, man. Hindi siya na-shut out. Andyan ka pa pala. Andyan ka pa pala. Hindi kita ina-underestimate bayaw. Hindi lang kita napansin at na-overlook na yung pagtanaw. Kayang tuloy na pasok. Pwede naman sanang umayaw. Sa susunod na ikay mapasubo, hipan mo muna yung sabaw. Sa aking hometown, sold out kapag si Sac ang gumagalaw. Yung mga tickets, naging matise dahil siguradong pinapakyaw. Boss! Pacquiao versus Matisse na. Meron kami ng pay-per-view. Sa from the vow in a made a vow. Package yung ginawa ni Sac Maestro. Mahaba yung setup niya. Wala na, finish na. Tinira mo lahat ng rapper sa ligan to. Bakit hindi ako? Nagbabattle pa ba tayo? Gusto mo lang pala ng parinigan eh. Dapat nag-cypher na lang tayo. Mars Rabilos, ang pagbabalik ng pantak. Anigmas Pacos Ganay, ang pagbabalik ng humpak. Yan, lapad na nga kasi ng panga mo, ang payat mo na, nag-a-addict ka pa. Tignan mo, tubig na lang iinumin mo, masasamid ka pa. Nakakatawa, no? Noon, pag sinabing bars, ikaw ang pinanggagalingan. Ngayon, makukulong ka na. Noon, ikaw ang bulong-bulungan. Ngayon, may bulong ka na. Boss, sa susunod na event sa Mindanao, wag mo na ulit bibigyan to. Nung nakaraan, si Krega kalaban mo, pero pati si Enigma, sinisigawan mo. I'm not even trying! Pussy! Sak, siraulo ka na ba? Panginoon to, nakakalimot na nga ng linya, nag-i-starter pa, kulang na lang gawan ng video reaction yung sariling battle niya. Kanina ko lang to sinulat. 30 minutes ago, so ano, di payabangan na lang. Lahat ng narinig mo, pati tong round 3 ko, freestyle ko lang.
Pero seryoso na. Noon, para kang bundok, tinitingala kita. Tapos pag akit ko sa tuktok, di ko na malayang nasa paanan na lang kita. Kaya paano mo kung lalamunin? Tatanungin Ang kita. laking bagay na sinabi niya kasi dati tinitingala kita. Dahil ngayong naakyat na kita, nasa paanan na lang kita. Ang gandang analogy. Kung simpleng paglunok nga ng pagkain, nagdadalawang isip ka pa. At dahil tayo ay nandito sa Pakosganay, Pakosganay din! Yeah! 6 na beses kitang hinamon. Pero inisnab mo ang aking 6th threat, may pistol na sa pampito. Masyado akong stiff para pagulungin, di mo kakayanin ang dosage nito. Anong silbi ng malapukuda sa malamukawang kakampeni sa kuragi? Promise, hindi ka sasayad pag binigti kita pati warig parang paniki. Wala. Siniki naman. Pag binigti kita pati warig parang paniki. Wala man akong touch, may bentahin naman sa sulatan. Ikaw self-proclaim, masyado kang Rudy, ka naman mahusay sa labanan. Kahit ibigay mo ang iyong max for the best performance, para sa akin, Wex, ako ang M na kabaliktaran ng W mo, kaya ikaw ay LX. O ano, wala ka sa attendance? Ang tagal mong absent, magtataka ka pa, bakit ganun? Hindi ka na kailangan ng bagong henerasyon, ako na ang maestro nyo ngayon. Yung iba, para mabuhay, kailangan manalo sa laban. Pero di nalalaman na yung tunay na buhay, yung tunay na kalaban. Kaya paano mo masasabing angat ka sa ibang tao kung yung mismong sarili mo nga gago, hindi mo matalo? Ikaw, laging puyat para takasan ang kinabukasan. Ako, nagpupuyat para handaan ang kinabukasan. Alam kong magaling kang magmulti, pero mawalang galang Ginoo. Kahit hindi nakamulti, masakit ang totoo. Pero bago ko tapusin ang lahat ng to, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Napakaganda nitong Davao. Kaya naman ako pumunta dito dahil nandito yung Philippine Eagle na gusto kong matanaw. Me, I'm from Manila, but before I left, I made a vow. Forget the past, build the future, ibalik mo yung dating ikaw. Shit, man. Ang hirap i-judge nito. Ito, personal to, personal to. Tumatakbo sa isip ko, pero personal ko siyang nagustuhan. Siguro kung papipiliin ako sinong panalo, papanalunin ko si M-Site. Siguro sa, sa third round. So, magiging tie siya kasi, hindi, sa tingin ko, second round and third round nakuha ni M-Site. When it comes to, sa pagsunod lang din sa oras, tsaka, sa direktang, pag-atake niya. Pero kung pagbabasihan ko yung pagbabasihan ko pa yung haba ng oras si Sak Maestro at saka yung wittiness niya. Sa tingin ko sa laban na to panalo si Sak Maestro. Sa laban na to, kung nandyan ako, kung mismong live ko siyang pinanood, na judge ako dyan dahil parang pakiramdam ko hindi na orasan eh. Parang walang oras. So sa tingin ko panalo si Sak Maestro. Kasi pakiramdam ko walang limit para akong nanood ng grind time. So dahil doon, gaano man kahaba yung setup ni Sak, pasok pa din siya. At ang ganda ng pagkakagawa kasi witty yun eh. Ang kinatalo ni M-Site doon, parang ang konti lang ng nilabas niya. Pero dahil nag-relay siya dun sa intensity, pakiramdam ko kung ang labanan 2 minutes talagang panalo si M-Site. Pero dahil nga pakiramdam ko nag-usap talaga sila. At na-feel ko naman yun na parang nag-usap talaga sila, hindi sila pinigilan eh, malaya sila. At dahil doon, sa tingin ko nakuha ni Sak Maestro yung laban na to. So sa tingin ko ang panalo sa laban na to si Sak Maestro. Pero big props kay M-Site kasi sa tingin ko panalo siya eh. Sa oras at saka meron lang talagang panalo si Sak Maestro sa first round niya, ganun. Tapos ganun pa man niya, panalo si Sak Maestro dito. Pero nagdadalawang isip ako kasi pakiramdam ko si M-Site yung dapat manalo. Kaya lang dahil nga witty tapos pasok lahat nung tinira niya kahit ang haba ng setup niya sa third round eh. Pasok yun dahil parang nag-usap yata sila na
'Di ba? Parang gano'n. Hindi lang sa paunahan, walang binanggit ko na time na parang hindi sila nagreklamo. But anyway, walang binanggit na 2 minutes, walang gano'n. May sinabi ba si Enigma? Parang wala eh. So, pakiramdam ko nag-usap talaga sila. Gano'n pa man, bibigay ko yung panalo kay Sak Maestro. Pero gusto ko marinig yung sasabihin ng hurado eh. Kasi kung tama ba ako. Kasi, di ba, alam niyo na. Tuloy natin. Ang ganda ng laban. Ang ganda. Oscar Ray for Sak Maestro versus M. Zite. Sana may kailangan pa ba tayo sabihin? Flip top magigay para sa laban na yun. At uling beses, gusto ko rin magingay kayo para sa sarili nyo at para sa ating lahat ngayong gabi. Ang boto ng Rado, 5-0, magigay para kay Sak Maestro. Maganda yung pinapakita ni M-Site na very supportive siya at na-feel niya naman yun. Magandang behavior yung ginawa ni M-Site dito. Tuloy natin. Pricing, pinakonstruct maestro, pero para sa akin, pwedeng manalo kahit sino. Yun yung comeback. Sobrang lupit nitong laban na to. Sobrang lupit ni M-Site, sobrang lupit na siya. Maestro, para sa akin, mas dominant siya sa round. Parang inisip ko paano nakahabol sa M-Site, pero nakahabol siya. Pero then, lamang pa rin sa first 2 rounds sa Sak. Yung third, pwede mong sabihin tabla dahil parang sumakto yung third round ni M-Site kay Sak Maestro. Pero kung tabla man yun o hindi, kay Sak pa rin yung laban na to. Pero ang galing, sobrang husay yung laban. Hurado, pinili ko na lang yung kung sino yung mas, hindi ko alam yung term pero para sa akin, may edge si Sak Maestro. Ganun lang guys, maraming salamat sa mga nag-pareact na ito. Ganun pa man, bibigyan ko yung laban na ito ng 10 kasi napakaganda. Galingan yung guys lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay na yun, sa pamilya, mga kaibigan, yung mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, guys, please, magdasal kayo palagi. Yeah? Kahit yun na lang yung pakinggan ninyo sa akin, huwag yun na pakinggan yung masasabi. Magdasal kayo palagi. Kaya makakalimot magdasal. Magdasal kayo palagi. Promise. Promise, magdasal kayo. Yun lang. Yung kayong lahat yan. Plan motive nga pala ng Good Food Pro. Mag-subscribe din kayo.